Yo! What's up mga kayo Cubs? Magandang araw po muli sa inyong lahat. At syempre narito na naman po muli ang inyong lingkod, Master Lekim. At welcome back po muli dito sa ating Master Lekim TV. Bago ko po simulan itong ating video ngayong araw mga bayang kalorista, make sure na dapat nakalike na tayo at nakasubscribe. Pakihit na rin po yung notification bell or bell icon para maging updated po kayo sa mga susunod ko pa pong upload na video. Nag-upload po tayo ng video about po horse racing, konting analysis, mga dapat abangang kabayo, racing schedule at mga upcoming events po dito po sa ating Master Lekim TV. At ngayon mga bayang kalorista, meron tayo muling konting silip, giya at race analysis sa karera para po ngayong araw ng linggo. Have a blessed Sunday racing sa inyo lahat mga bayang karerista. November 19, 2023, dito po muli sa Metro 12 Malbar, Batangas. At meron naman po sila inihandang 12 races na magsisimula po sa ganap na alas 2 ng hapon. At dito po ating dadausin yung ating 28 Marco Breeders Championship at 2023 Ambassador Eduardo M. Cuanco Jr. Memorial Cup na. Magandang karera ating linggo mga bayang kalisa. Medyo may kakapalan ng konti pero napakaganda ng lineup. Sigurado ako dapat dito wala kang palampasing karera sa ngayong araw ng linggo. Na siyempre hindi ko na rin po papatagalin agad dyan. Pupunta natin agad dyan bayang karerista. Matapos lamang siyempre yung ating maikling intro. Kaya let's go mga kayo Cubs! Dahil mayroon nga po tayong 12 races ngayong araw po ng linggo, syempre 2-part video ulit tayo mga bayang karerista. At ito ating unang video na to is race 1 to 6 po. Maganda yung ating lineup mga bayang karerista. Meron tayo ditong dalawang set ng take all, tatlong pick 6, tatlong pick 5 at isang pick 4 event. Maganda talaga yung lineup. Meron isang 1 for the day dito. Tingin ko medyo lamang naman sa grupo to bayang karerista. Pero yung RS po tingin ko balikatan na sa bentahan. Kaya kung may mga napupusuan pa po kayong mas dihado pa maliban sa mga giya pong ibibigay natin ngayong araw na ito, wag nyo pong kakalimutan isama sa inyong diskarte at mga rota. Huwag nyo rin ugali magbura. Kagaya kagabi, nabura ko si signature move. Tumama sana ako ng DD1 Wala, ganun talaga. Medyo nagtipid po kasi ako ng capital kasi kagabi. Kaya talagang, ngayon, sinayang ang inabot ko. Pero aral na rin yun, siyempre. Kaya huwag nyo pong ugali magbura sa inyong diskarte at mga rota. Kaya ito mga bayang kalisa, siyempre simulan ka na agad yung ating mga konting silip at giya. Wala nang patumpit-tumpit pa, siyempre. Good luck po sa inyo lahat. Have a blessed Sunday racing. And start na po tayo. Race number 1. Dito po magsisimula yung ating first pick 6 event. 1400 yung ating distansya rito. Sa itong Marco Manila Horsepower Organization Trophy Race. Meron tayong 9 runners na maglalaban-laban. Napisa pa lang, medyo balik ka na kagad sa bentahan to, bayang karerista. First choice ko po rito, gaya nga po na nabanggit ko sa aking in-upload na video na nakaraan, dapat abangan tong ating numero 2 na si MyStar. Narerendahan po ni Pati Dilema. Last time medyo maganda na yung tinakbo nito, tingin ko baka maisabak na to dito, tsaka tingin ko malaki na yung panalo niya. Last time kasi medyo nabitin pa to Meron tong 128.2 last run, na segunda. 7-9 outings, out of 10 runners na naglaban-laban sa rating base 11 to 15. At yung po nung November 5, kung saan ang nanalo nga po doon, yung kabayong si Prince Uno. Same rider pa rin pa tayo dito, Pati Dilema, para sa ating numero 2 na si MyStar. Second choice ko to, pansin ko to pag mga stake race na nanalong dihado to, baka dito makadihado muli sa dalawa lang sa 80. Numero 3, Prince Uno, narerendahan po muli ni Michael Jesus. Itong kabayan to medyo nag-mature kahit may edad na. Ang dating di bandera ngayon, natututo ng rumimati talaga. Last run nanalo, may 128 flat. Sa 5 yung outings, out of 10 runs na naglaban-laban sa rating base 11 to 15 din. At yun nga po, dun sa karerang panalunan niya at tinalo niya po doon yung kabayong si MyStar nung November 5. Same rider pa rin tayo dito, Michael Jesus, para sa ating numero 3 na si Prince Uno. Third choice ko po rito to, numero 9, magandang dihado kasi nakaka-catering pala to. Mythic Layla. Nareredahan po ngayon ni John Alvin. Gusto itong kabayo to pag nakapwesto ng maaga sa unahan to. Pag nagrating ng rektahan na tinawag yung pangalan to, asahan nyo to manggagaling sa labas na laban. Ito namang si Mythic Layla ay may 127 flat sa 1400. Dumating po itong pang-apat sa 7 naging outings niya.
out of 9 runners na naglaban-laban sa isang special race po. At yun po noong October 15 kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Hakim. From Don Marlon, JC De La Cruz, this time po John Alvin Busi ang rerenda. Para sa ating numero 9 na si Mythic Leila. Race number 1, anybody's race to, bayang ka rin sa lahat to, may panalo, kayo nang bahalang magdagdag na lamang dito ha. First choice ko po muli rito, numero 2, My Star. Second choice, numero 3, Prince 1. At third choice, yung numero 9 na si Mythic Leila. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 2 kung saan magsisimula yung ating first people event. Milya yung ating distansya rito mga bayang kanarista. Marco Breeders' Cup 2-year-old colt sponsored by Philippine Racing Commission. At meron lamang tayong 5 kalakok na maglalaban-laban. Dito po first choice ko syempre horse to beat. Kilala na naman natin to, numero 4 Jaguar. Narerentahan po ni JTZ Jeffrey Tagulaw Zarate. Last run ito mga bayang kanarista sa Presidential Silver Cup po. Dumating lamang itong pang-5, meron itong 152.8 sa distansya 1800 meters. 7-4 naging alis niya out of 10 runs na naglaban-laban at yun po na October 29 kung saan ang nanalo nga po doon yung defending champion na si Boss Emong. Same rider pa rin tayo, regular jockey na to, Jeffrey Tagulaw Zarate para sa ating numero 4 na si Jaguar. Medyo lamang ng bahagya dito mga bayang katsa, pero syempre alam niyo naman may premyo, hindi maiwasan yung upset. Kaya sama akong second choice ko, ang laki ng binuti na itong kabayan na to, tsaka ito tingin ko pwedeng makalaban niya kasi sa preba medyo lamang ng konti sa kanya. Itong numero 3 na si Sonic Clay, narerendaan po ni Charles Reyes, gamay na gamay ni Charles Reyes itong bata na itong kabayan na to. Last time akala ko nga ma-upset to ni Light Bearer, bayang kalarista. Meron tong 140.6 last time, nanalo nga po to, dos yung naging outing siya, sinundala niya si Light Bearer nung karera, out of 7 runs na naglaban-laban sa rating base 34 and 39, at yun po ng October 29 kung saan tinalo nga po na doon yung pandihado ko nung si Light Bearer. Same rider pa rin tayo dito, Charles Reyes, para sa ating numero 3 na si Sonic Clay. Race number 2, bayang kalarista, first choice ko po muli, horse to beat, numero 4, Jaguar. Second choice, maaaring magbigay ng upset lamang itong ating numero 3 na si Sonic Clay. Good luck po. At narito na tayo dito sa ating race number 3 kung saan magsisimula yung ating first winner take all event. 2,000 meter yung ating distansya dito at ito yung ating 2023 Ambassador Eduardo M. Cuangco Memorial Cup. Meron lamang tayo ditong 6 runners but 5 in betting number. Meron tayong couple entries sa kanila mga bayang kanarista. All imported po ito. Dito po ako, first choice ko, lamang sa experience, tsaka medyo takbo ng takbo kasi ito. Numero 2, Treasure Hunting, narerendaan po ni John Alvin Guse, gayong sa dalawang sunod na panalo. Ito yung unang panalo niya sa Milya, may 138.2 po ito. 1-4 yung naging outings niya, out of 7 runs na naglaban-laban sa isang special race po. At yun po, no October 7 kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Civic Class. Same rider pa rin tayo rito ha, regular jockey na John Alvin Guse, para sa ating numero 2 na si Treasure Hunting. Second choice ko galing sa mahabang pahinga pero dominado to sa grupo na to yung mga bayang karista. Itong ating numero 4 si Shasta Lu, narerenda naman po ni John Paul A. Guse, gamay na gamay ni Pau Pau itong kabayan na to. Distansya niya to galing lamang sa pahinga pero sigurado naman ako may always early or workout to bayang karista. Galing lamang ito sa isang barrier last time sa 2,000 meter, meron tong 211.6 kung saan siya lang po mag-isa. At yun po ng October 20 at same rider na rin tayo ha, John Paul A. Guse, para sa nagbabalik pistang numero 4 natin na si Shas Salu. Race number 3, unang highlight race natin ngayong araw ng linggo mga bayang kanarista. First choice ko po muli, nag-umento, numero 2, Treasure Hunting. Second choice, numero 4, Shasta Lu. Good luck po. At narito na tayo sa ating race number 4. Balik tayo sa 1400 na distansya. Start ng second pick 6 event. At ito yung 28 Marco Breeders' Cup Championship. Congressman Karen T. Javier, Juvenile. 2-year-old Juvenile Pilis. Sponsored by Andox Lechon Incorporated. Mga bayang kalis. At yung mga 2-year-old natin na upcoming Triple Crown contender next year. Meron tayong 9 runners na maglalaban-laban dito sa kaya na to. Yung iba dito medyo mga tagupay, mga prueba, bayang kalarista. Dito ako, first choice ko, medyo nabisto yung takbo last time. Numero 7, Anli Byrne, narerendaan po ni Christian Advincula. Last run, may 127.8 na segunda to. Dos yung naging outings niya. Out of 8 runs na naglaban-laban sa isang 2-year-old maiden ng October 28.
kung saan nakalaban niya po doon yung heavy favorite na si Espolarium. Same rider pa rin tayo dito, Christian Advincula, para sa ating numero 7 na si Andy Byrne. Second choice ko po dito mga bayang kalarista, horse to beat, numero 3, Over Assuming. Narerendaan po ni John Estorque. Ito kabarta, medyo may kakunatan lang, bugang umaalis talaga ito, pero tingin ko makakaraos to dito basta makapwesto lang ng maaga. Huling takbo ni Over Assuming, may 127.4, natarsera po ito mga bayang kalarista. Maybe naging outings niya, out of 9 runs na naglaban-laban, sa isang special race po, at yung po nung October 22, kung saan ang nanalo po doon yung nagdodominang 2-year-old ngayon na si Bea Bell. Same rider pa rin tayo rito mga bayang kalarista, Jomer Estorque, para sa ating numero 3 na si Over Assuming. Race number 4 mga bayang kalarista, mga 2-year-old po ito. Kayo na pong bahala kung may napupusuan pa po kayo mas dihado pa or dihadong pagsama din sa ating karera na ito. First choice ko po muli, numero 7, Andy Byrne. Second choice yung horse to beat na numero 3 na si Over Assuming. Good luck po. At narito na tayo sa ating race number 5. Simula na ating second pick 5 event. Another 28 Marco Breeders' Cup Championship, Andox Lechon Baka 2-year. Lechon Baka 2-year-old juvenile colts naman mga bayang kalarista. Sponsored din po ito na Andox Lechon Incorporated. Meron tayo ditong 6 runners but 5 in betting number. Bayang kalarista, ito yung aking 1 for the day ngayong araw ng linggo. Itong ating couple, entering 3, entry A is Polarium with Patty Dilemma, entry A Bill Jordan with Elvin Abrea. Parehas pong galing ito sa panalo sa kanilang mga maiden assignment. Unahin ko is Polarium, may 126.8 last run, nanalo to. Uno-uno yung naging outings niya, out of 8 runs na naglaban-laban sa isang 2-year-old maiden ng October 28, kung saan tinalo nga po niya doon yung kabayong si Andy Byrne. From Elvin Abrea, this time po Patty Dilemma muli ang rerenda para sa ating numero 3 na si Espolarium. Sa matalata naman 3A na si Bill Jordan, galing din sa kanyang maiden assignment. Meron tong 126 flat naman, nanalo to. 5-4 yung naging outings niya, out of 7 runs na naglaban-laban, 2-year-old maiden din. At yung po na October 21 naman, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Polite Bell. Same rider tayo dito, Elvin Abrea, para sa ating 3A na si Bill Jordan. Race number 5 mga bayang kalarista, may kung nakikita kayo pang upset ko, may magiging kalaban lang niya rito yung numero 4 kasi medyo makading tinakbo nito last round kina Bea Bell. Pero para sa akin mga bayang kalarista, 1 for the day ko po para sa inyo. Itong ating 3 and 3A na si Espolarium and Bill Jordan. Good luck po. Narito na tayo sa ating likod na ating programa mga bayang kalarista, ating race number 6, kung saan magsisimula yung ating second winner take all event. At ito yung ating Marco Breeders' Sprint, Andox Doquito Burger, 1,000 meter yung ating distansya. Lahat to, puro matutulin. Meron tayo ditong 7 runners but 6 in betting number. Pagandaan ng salida, pagandaan ng diskarte ang labanan mga bayang kalarista. First choice ko, nanalo sa last time na sprint, yung numero 1 nating si Gusto Mucho. Narerendaan po ni John Alvin Guse, siya may best time rito. Meron tong 0.57.8 sa 1,000 meter last time. Nanalo to. Hindi pa to nauna ng karera. 3-2 pa yung naging outings niya out of 11 runs na naglaban-laban. Sa isang special race po, grand sprint race po yun. At yun po ng August 20 kung saan ang tinalo niya po yung kabayong si Asyong. Same rider pa rin tayo dito, John Alvin Guse, para sa ating numero 1 na si Gusto Mucho. Second choice ko mga bayang kasi matapang sa laban to. Natumakbo na rin ng 1,000 meter to. Last time to, inabot lang to sa meta. Numero 4 main event, narerendaan po ni Allison Pavlik. Itong kabayo na to, matapang sa laban lalo pag nakaporma sa unahan. At meron tong 0.59.2 sa 1,000 meter kung saan natarsera nga po to doon sa karerang napanalunan ni Gusto Mucho. 2-3 yung naging outings out of 11 runners noong August 20. Kung saan ang romenda po sa kanya noon ay si Allison Pavlik na din. Race number 6 mga bayang kalarista, pagandahan sa dito, maraming talagang matutulin to. Palawig, King Tiger. Papasensya na po pala kung hindi ko kinuha si King Tiger kasi parang same connection lang sila ni Gusto Mucho eh. Baka makaporma si Gusto Mucho lang naman si Gusto Mucho, talagang matapang sa laban to. Sky shot nga yung nilolutya nito eh. First choice ko po muli rito, bayang kalarista, numero 1, Gusto Mucho. Second choice yung numero 4 ang dihadong si main event. Good luck po. At yun po mga bayang kalarista at ating mga kayokops, natapos ito ating unang video na ating mga konting silip at giyang ngayong araw ng linggo na sana po makatulong sa inyong diskarte at pananaya.
At bago po ako matapos sa ating video, para anin ko lang po ito ating ilang shoutout at greet ko lang din po yung mga bayang kalis natin na always na nakatutok at nakasuporta dito sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Sir Vic Amongol dyan sa Tironas Grill KTV OTV Bar on Tironas Highway. Sa mga bayang kalis natin dyan, shoutout po sa inyo. Sana po magsitama po kayo ngayong araw ng linggo. Shoutout din kay Celso Flores, Elmer Hernandez, kay Sir Marlon Resurrection, kay Ken Lau, pinapag-greet niya na shoutout si Boss Melo ng Dagupan Extension. Ganun din kay Roger Soriano, shoutout sa iyo, Edgardo Ramos, Alexander Binuya, Elena Tampos at kay Sir Yan Ras. Shoutout po sa inyo, maraming salamat po palagi sa pagtutok at suporta and comment dito sa ating YouTube channel. At yun po mga bayang karisan, magkita ka lang sa susunod kong upload na video para po sa ating part 2 na ating konting silip at diya ngayong araw po ng linggo. Maraming salamat po muli sa inyong lahat bayang karerista.